Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 3. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 4 versikulo 17 hanggang 26, Genesis Kapitulo 5, Genesis Kapitulo 6. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa at nabuntis ito. Isinilang niya si Inek. Nagtatag siya ng isang lungsod at pinangalanan niya ito sunod sa kanyang anak na si Inek. Kay Inek isinilang si Irad. Si Irad ang naging ama ni Mahujael. Si Mahujael ang naging ama ni Metesael. Si Metesael ang naging ama ni Lamech. Si Lamech ay kumuha ng dalawang asawa para sa kanyang sarili, ang pangalan ng isa ay si Ada, at ang pangalan ng isa pa ay si Zila. Isinilang ni Ada si Jabal. Siya ay ama ng lahat ng nakatira sa mga tolda na may mga alagang hayop. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa at nabuntis ito. Isinilang niya si Inek. Nagtatag siya ng isang lungsod at pinangalanan niya ito sunod sa kanyang anak na si Inek. Kay Inek isinilang si Irad. Si Irad ang naging ama ni Mahujael. Si Mahujael ang naging ama ni Metesael. Si Metesael ang naging ama ni Lamech. Si Lamech ay kumuha ng dalawang asawa para sa kanyang sarili, ang pangalan ng isa ay si Ada, at ang pangalan ng isa pa ay si Zila. Isinilang ni Ada si Jabal. Siya ay ama ng lahat ng nakatira sa mga tolda na may mga alagang hayop. Ang pangalan ng kanyang kapatid na lalaki ay Jubal. Siya ang ama ng lahat ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Si Zila naman, naging anak niya si Tubal-Cain, ang nagpapanday ng mga kagamitang tanso at bakal. Ang babaeng kapatid ni Tubal-Cain ay si Naamah. Sinabi ni Lamech sa kanyang dalawang asawa, Ada at Zila, dinggin ninyo ang aking tinig, kayong mga asawa ni Lamech, makinig kayo sa sasabihin ko. Nakapatay ako ng isang tao dahil sinugatan ako, isang binata dahil sa pananakit sa akin. Kung ipaghihiganti si Cain ng 70 ulit, sa gayon si Lamech ay ipaghihiganti ng 77 ulit. Si Adan ay muling sumiping sa kanyang asawa, at siya ay nagkaanak ng isa pang anak na lalaki. Tinawag niya itong Set at sinabing, binigyan muli ako ng Diyos ng anak na lalaki kapalit ni Abel, dahil pinatay siya ni Cain. Si Set ay nagkaroon ng anak na lalaki at tinawag niya itong Enos. Sa panahong iyon ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh. Ito ang talaan ng mga kaapo-apuhan ni Adan. Sa araw na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ginawa niya sila ayon sa kanyang wangis. Nilikha niya silang lalaki at babae. Pinagpala niya sila at pinangalanan silang sangkatauhan nang sila ay likhain. Nang nabuhay si Adan ng 130 taon, siya ay naging ama ng isang anak na lalaki na ayon sa kanyang sariling wangis, sunod sa kanyang larawan, at pinangalanan niya itong Set. Pagkatapos na si Adan ay naging ama ni Set, nabuhay siya ng 800 taon. Siya ay naging ama ng higit na marami pang mga anak na lalaki at mga anak babae. Nabuhay si Adan ng 930 taon, at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Set ng 105 taon, siya ay naging ama ni Enos. Pagkatapos na siya ay naging ama ni Enos, nabuhay siya ng 807 taon at naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Set ng 912 taon, at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Enos ng 70 taon, naging ama siya ni Kenan. Pagkatapos na siya ay naging ama ni Kenan, si Enos ay nabuhay ng 815 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Enos ng 905 taon, at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Kenan ng 70 taon, siya ay naging ama ni Mahalalel. Pagkatapos na siya ay naging ama ni Mahalalel, nabuhay si Kenan ng 840 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Kenan ng 910 taon at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Mahalalel ng 65 taon, siya ay naging ama ni Jared. Pagkatapos na siya ay naging ama ni Jared, nabuhay si Mahalalel ng 830 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae.
Nabuhay si Mahalalel ng 875 taon at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Jared ng 162 taon, siya ay naging ama ni Enoch. Pagkatapos niyang naging ama ni Enoch, nabuhay si Jared ng 800 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Jared ng 962 taon, at pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Enoch ng 65 taon, siya ay naging ama ni Metusalem. Lumakad si Enoch na kasama ang Diyos sa 300 taon pagkatapos na siya ay naging ama ni Metusalem. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Enoch ng 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ang Diyos, at pagkatapos siya ay nawala, dahil kinuha siya ng Diyos. Nang nabuhay si Metusalem ng 187 taon, siya ay naging ama ni Lamech. Pagkatapos na siya ay naging ama ni Lamech, nabuhay si Metusalem ng 782 taon. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Metusalem ng 969 na taon. Pagkatapos siya ay namatay. Nang nabuhay si Lamech ng 182 taon, siya ay naging ama ng isang lalaki. Tinawag niya siya sa pangalang Noe, sinabing, ang isang ito ang magbibigay kapahingahan sa atin mula sa ating trabaho at mula sa kapaguran ng ating mga kamay, na dapat nating gawin dahil sa lupang isinumpa ni Yahweh. Nabuhay si Lamech ng 575 taon pagkatapos na siya ay naging ama ni Noe. Siya ay naging ama ng mas marami pang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Nabuhay si Lamech ng 777 taon. Pagkatapos siya ay namatay. Matapos mabuhay ni Noe ng 500 taon, siya ay naging ama ni Sem, Ham at Japhet. At nangyari na nang nagsimulang dumami ang sangkatauhan sa mundo at ang mga anak na babae ay isinilang sa kanila, na nakita ng mga anak na lalaki ng Diyos na kaakit-akit ang mga anak na babae ng sangkatauhan. Kumuha sila ng mga asawa para sa kanilang sarili, kahit sino sa kanila na mapili nila. Sinabi ni Yahweh, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa sangkatauhan magpakailanman, sapagkat sila ay laman. Mabubuhay sila ng 120 taon. Nasa mundo ang mga higanti noong mga araw na iyon, at ganun din pagkatapos. Ito ay nangyari nang pinakasalan ng mga anak na lalaki ng Diyos ang mga anak na babae ng tao, at nagkaroon sila ng mga anak sa kanila. Ito ang mga malalakas na tao noong unang panahon, at mga lalaking kilala. Nakita ni Yahweh ang labis na kasamaan ng sangkatauhan sa mundo, at ang bawat pagkahilig ng kanilang puso ay patuloy na kasamaan lamang. Nalungkot si Yahweh na ginawa niya ang sangkatauhan sa mundo, at ito ay nagdulot ng dalamhati sa kanyang puso. Kaya sinabi ni Yahweh, lilipulin ko ang sangkatauhang nilikha ko mula sa ibabaw ng mundo, kapwa ang sangkatauhan at ang higit na malalaking mga hayop, at gumagapang na mga bagay sa lupa at mga ibon sa kalangitan, dahil pinagsisihan kong ginawa ko sila. Pero nakasumpong si Noe ng pagtatangi sa mata ni Yahweh. Ito ang mga pangyayari patungkol kay Noe. Matuwid, at walang kapintasan si Noe sa gitna ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Lumakad si Noe kasama ng Diyos. Naging ama siya ng 3 mga anak na lalaki, Sem, Ham at Japhet. Ang mundo ay masama sa harapan ng Diyos, at ito'y puno ng karahasan. Nakita ng Diyos ang mundo, masdan, ito ay masama, dahil lahat ng laman ay pinasama ang kanilang gawi sa ibabaw ng mundo. Sinabi ng Diyos kay Noe, nakikita kong panahon na upang bigyang wakas ang lahat ng laman, sapagkat napuno na ng karahasan ang mundo sa pamamagitan nila. Katunayan, wawasakin ko sila kasama ng mundo. Gumawa ka para sa iyong sarili ng arka mula sa kahoy ng cypress. Gumawa ka ng mga silid sa arka, takpan mo ito ng aspalto sa loob at labas. Ganito mo ito gagawin, 300 cubit ang haba ng arka, 50 cubit ang luwag nito, at 30 cubit ang taas nito. Gumawa ka ng bubong para sa arka, at tapusin mo ito sa 1 cubit mula sa itaas ng tagiliran.
Maglagay ka ng pinto sa gilid ng arka at gumawa ka ng ilalim, pangalawa, at pangatlong palapag. Makinig ka, malapit ko nang ipadala ang baha ng mga tubig sa mundo, upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay dito mula sa silong ng langit. Lahat ng bagay na nasa mundo ay mamamatay. Subalit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Papasok ka sa arka, ikaw, at ang iyong mga anak na lalaki, iyong asawa at mga asawa ng iyong mga anak. Mula sa bawat nabubuhay na nilalang ng lahat ng laman, 2 ng bawat uri ang dapat mong dalhin sa arka, upang mananatili silang buhay kasama mo, kapwa lalaki at babae. Mga ibon ayon sa kanilang uri, at ang mga malalaking hayop ayon sa kanilang uri, bawat gumagapang na bagay sa lupa ayon sa kanyang uri, 2 ng bawat uri ay pupunta sa iyo, upang panatilihin silang buhay. Tipunin mo para sa sarili mo ang bawat uri ng pagkaing makakain at itabi ito, para maging pagkain para sa iyo at sa kanila. Kaya ginawa ito ni Noe. Ginawa niya ito, ayon sa lahat ng inutos ng Diyos. Bagong tipan. Matthew 19 minuto pasado alas 2:23, Matthew 3. Nang si Herodes ay namatay, masdan ito, nagpakita sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon kay Jose sa Ehipto at sinabi, "Bumangon ka at kunin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat ang mga naghahangad sa buhay ng bata ay patay na." Nang si Herodes ay namatay, masdan ito, nagpakita sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon kay Jose sa Ehipto at sinabi, "Bumangon ka at kunin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat ang mga naghahangad sa buhay ng bata ay patay na." Bumangon si Jose at kinuha ang bata at ang kanyang ina at tumungo sila sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Archelaus na ang naghahari sa Judea kapalit ng kanyang ama na si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Pagkatapos siyang balaan ng Diyos sa panaginip, umalis siya patungo sa rehiyon ng Galilea at pumunta siya at nanirahan sa lungsod na tinatawag na Nazare. Natupad kung ano ang sinabi sa pamamagitan ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Sa mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangangaral sa ilang ng Judea at nagsasabi, "Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sapagkat siya ang binanggit ni Propeta Isaias na nagsasabi, "Isang tinig ang sumisigaw mula sa ilang, ihanda ang daan ng Panginoon, gawing matuwid ang kanyang landas." Ngayon, nagsusuot si Juan ng damit na gawa sa buhok ng kamelyo at sinturong balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot-pukyutan. Pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at lahat ng karatig rehiyon ng ilog ng Jordan. Binautismuhan niya sila sa ilog ng Jordan habang sila ay nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ngunit nang makita niyang nagsisidatingan ang maraming mga Pariso at mga Seduso upang magpabautismo sa kanya, sinabi niya sa kanila, "Kayong mga anak ng mga makamandag na mga ahas, sino ang nagbabala sa inyo na makakaiwas kayo sa puot na darating? Mamunga kayo na karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag ninyong isiping sabihin sa inyong mga sarili na, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kayang bumuhay ng Diyos ng mga anak ni Abraham kahit pamula sa mga batong ito. Nakahanda na ang palakol sa mga ugat ng mga puno. Kaya bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay puputulan at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang darating kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin at ako ay hindi karapat-dapat na magdala maging sa kanyang sandalyas. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kanyang kalekay upang linising maigi ang kanyang giikan at tipunin ang kanyang trigo sa bahay-imbakan. Ngunit susunugin niya ang mga aypa sa pamamagitan ng apoy na kailanman ay hindi maapula. Pagkatapos ay dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit pinigilan siya ni Juan at nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan? Bakit ka lumalapit sa akin?" Tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, "Pahintulutan mo ito ngayon sapagkat ito ang nararapat upang matupad natin ang lahat ng katwiran."
Kaya pinahintulutan siya ni Juan. Pagkatapos niyang mabautismuhan, agad umahan si Jesus sa tubig, at masdan ito, bumukas ang mga langit sa kanya. Nakita niya ang pagbaba ng Espiritu ng Diyos na parang kalapati na damapos sa kanya. Masdan ito, may isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Lubos akong nalulugod sa kanya." Mga awit, Psalm 3 is the 1-8. Yahweh, napakarami ng aking mga kaaway. Marami ang tumalikod at nilusob ako. Maraming nagsasabi tungkol sa akin, walang tulong mula sa Diyos na darating para sa Kanya. Pero ikaw, Yahweh, ay isang kalasag sa aking paligid, aking kaluwalhatian, at ang siyang nag-aangat ng aking ulo. Tinataas ko ang aking tinig kay Yahweh, at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Nahiga ako at natulog, nagising ako, dahil inalagaan ako ni Yahweh. Hindi ako matatakot sa maraming tao sa bawat dako na inihanda ang kanilang mga sarili laban sa akin. Bumangon ka, Yahweh. Iligtas mo ako, aking Diyos. Dahil sasaktan mo ang lahat ng aking mga kalaban sa panga, sisirain mo ang mga ngipin ng masasama. Ang kaligtasan ay nanggagaling kay Yahweh. Nawa makamit ang iyong mga pagpapala ng iyong bayan. Selah. Mapagbiyayang Ama, nakikita namin ang iyong katapatan sa mga henerasyon at ang iyong pag-iingat sa matuwid kahit sa panahon ng paghatol. Habang kami ay sumasaksi sa katuparan ng propesya sa pagdating ng Mesiyas, palakasin ang aming pananampalataya sa iyong mga pangako. Tulungan mo kaming manatiling matatag kapag dumating ang tukso, na nagtiwala sa iyong salita bilang aming pundasyon. Nawa kami ay makahanap ng kanlungan sa iyo at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, alam na inililigtas mo ang mga tumatawag sa iyo. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesu Kristo, Amen.